Good morning, good afternoon, and good evening sa lahat ng viewers. So, mainit na paksa ang May 7, doon natin makikita ang integridad ng ating Senado o ng ating mga nasa gobyerno. Pero bakit masyadong mainit, Kasi kaya nagiging mainit ang usaping May 7. Una pa lang kasi nagpakita ng kahinaan ang ating idol na senador, si Senador Bato de la Rosa. Nagpakita siya kasi sa totoo lang, kahit na simpleng tao lang, mabasa mo ang reaksyon ng ating senador. Parang natulala siya. Natulala siya bakit siya lang nag-iisa. Natulala siya, saan ba ako magsisimula dito? Alin ba ang totoo dito? Pero alam ko, o alam nating lahat, na ang katotohanan, base sa mga lumalabas na mga balita, ang katotohanan talaga ay may nangyaring yung report ni Agent Jonathan Morales. May katotohanan yun. Yung si Director Lasso at saka si Director Francia, yun ang mga sinungaling. Pangalawa, yung mga witnesses, para silang tanga nakaupo. Kasi nasabi sa akin kasi nasabi kasi doon sa kanyang report na may nangyari sa buong PIDEA, kaya wala naman. Pero nung tinanong siya, nandoon ka ba sa pangyayari? Wala. So disregard ng kanilang mga statement. So useless yung pagdala-dala ni Director Lasso. Napakababaw ng kanyang mga presentasyon. Doon sa 4, palpak siya. Doon sa kanyang pagbasa-basa, dito lang kasi ako bumabasa sa letter. Kaya hindi ako nagpakandak ng investigation. Bobo. Pero hindi naman siya bobo. As in bobo. Matalino sila, magaling sila, kaya nga nag-director. Ang problema lang, naging bobo sila dahil nagsasabi ng kasinungalingan. Yun ang kabubuhan niya. Kaya tandaan nyo, ang mga nagsasabi ng kasinungalingan, nagiging bobo yan kasi hindi niya alam kung saan siya titira, saan siya magsasalita. Mayroon pa nga dyan, nagbububuhan na lang para lang lumalabas siya na ang sinasabi niya totoo kasi tanga nga siya Di ba alin na siya maging tanga, wag lang siya masintensyahan, maging guilty sa inaakusa sa kanya. So talking of bakit masyadong controversial, siyempre kasi involved ang ating Pangulo dito sa usapin na ito. Kaya nakatutok ang sambayan ng Pilipino. Sabi nga ni Captain Dado, sabi niya nga na paano tayo maniniwala kung bangag ang presidente? Para sa aking opinion rin, nagdodroga siya noon, bakit hindi ngayon nagdodroga? Yun yung tanong. May history ba na from 2012, may history ba na hindi na talaga siya nagdodroga after 2012? Yun ang question. Doon sana magpo-focus ang PIDEA or ang senador. Mayroon ba tayong witness o witnesses na magpapatunay after 12 to date? Dahil nakakasama ko lagi ay hindi na nagdodroga. Isang magpapatunay dyan, yung public knowledge ay si Atty. Rodriguez. Siya yung magpapatunay kung talagang hindi na siya nagagamit. Kasi imposible hindi alam ni Atty. Rodriguez na gumagamit siya. Magkasama sila. Mayroon pa isa, yung attorney. Nakalimutan ko yung attorney na na-appoint na rin ngayon. Na lumaban ng senador na hindi nanalo. Nakalimutan ang pangalan nun. Attorney Bobo. Yun na lang ang kanyang codename, Attorney Bobo, kasi lagi siya Bobo.
Si Atty. Bobo, alam niya rin yun kung nagdodroga o hindi. Ano? So, yun yung pagbasihan natin. Pero bakit ko tinatalakay ito eh? Sabi ko nga, pro Marcos ako at pro Duterte. Bakit ko sinisiraan si Marcos? Hindi ko po sinisiraan. Nagsisiwalat lang ako ng katotohanan. At nagsasalita ako o nagbibigay opinion sa katotohanan. Ano? Yun yung akin. Kaya ang title ng aking channel, Makabayan at Informative channel. So, bilang isang makabayan, ang tinitingnan ko ang bayan, hindi ang politician. Ano? So, kaya ako nanggagalaiti rin ng galit sa gobyerno natin ngayon dahil ubod sila ng kasinungalingan magmula Kongres, Senador, mga ibang kabinete, si Secretary Abalos, doon sa kwento niya na nahuli. Hindi ko malaman kung sino ang utak ng senaryo, no? Yung anak niya nagdodroga. Ay, lahat. Tapos sasabihin ngayon niya na pag may mga monitor ako sa mga PD at saka sa pulis, pag drugs ang usapin, mahirap tulungan yan. Kasi nakakuan tayo war on drug. Pero naman, yung mga namumuno, silang involved. Yun yung question ngayon ng Pilipino. Kaya ako, nagsasalita ako, dahil ayaw nilang magsabi ng katotohanan. Ano? Sa akin, ito sa aking opinion, ano? O, sa aking opinion, at magbigay tayo ng mga opinion. Sabihin natin, totoo talaga si Marcos ay nagdudroga 2012. Yung up na yun, saka natin i-discuss ang kasi pinag-uusapan natin dito, yung nakitang session nila sa 2003 kasama si Marcel Soriana. Sabi natin totoo. Para sa akin, aminin na kaagad para hindi naiipon ang galit ng sambayan ng Pilipino. Kung lagi niyong sinasalag ng sinasalag at lumalabas kayong tanga, lalong nanggagalaiti ang Pilipino. Tandaan nyo yan. For example, I'm sorry. Noong 2012, ako yun. Nasa inyo ng decision kung ano ang magiging decision nyo. Pero humingi ako ng kapatawaran sa publiko. I'm sorry. O sige nga, anong reaksyon na ng Pilipino? Tapos na eh. Anong i-issue ngayon? Anong ipinag-iinit ng Pilipino na ngayon? Sige, magbigay tayo ng opinion. Kung nag-sorry na, yung galit mo nawala eh. So, ang magiging course of action ng mga opposition dyan, o galit talaga kay Marcos, hikayatin niya ang mga taong bayan sa EDSA, sa kalye. Pero ang problema nga lang, nawala ang galit sa gobyerno o kay Pangulong Marcos. Kasi inamin na eh. Nagmakaawa sa atin eh. Pilipino nga tayo. Magaling maawa. Madaling maawa. So yun. Yun ang solusyon na nakita ko. Pero habang tinatakpan, habang inaapi nyo ang mga involved na mga Pilipino, lalong nanggagalaiti ang mga Pilipino. Lalong nanggagalaiti kung pinagtatakpan nyo ang mali. Saan na tayo ngayon pupunta sa mali? Wala nang tama. So lahat ng gagawin ng nasa gobyerno ngayon, mali. Kahit tama na yung ginagawa nyo, mali pa rin kasi nagpakita kayo ng mali sa publiko. Diba? Katulad si Director Lasso, mali na. Simpleng tao lang makaka-analyze. Paikot-ikot siya sa papel. Ito lang kasi ang basihan ko. Ibig sabihin, wala kang discretion, wala kang diskarte. Iyon ang ibig mo sabihin, dito ka lang magbabase. Napakaina mo naman kung yan ka na paikot-ikot ka lang dyan sa sinasabi mo na yan. Pero dapat ma-cross-examine ito ng senador, ng mga senado, member of the committee. Ma-cross-examine si Lasso.
para lalabas ang bobo. Bakit lalabas ang bobo? Kasi pag pinagtatakpan niya yung mali, maglalabas talaga siyang tanga. So, alin ang pipiliin niya? Lalabas siyang tanga o may dangal siyang pinaghahawakan na hindi siya may nakatutok na kutsilyo sa likod niya. Baka magkamali. Kahit si Senador Bato, sinabi ko na yan nung unang hearing niya. Kaya hindi makapagsalita kagad ng kung anong dapat follow-up interrogation niya doon sa mga tinatanong niya. Dahil may kutsilyo nga nakatutok sa likod Oops! Magmali ako. Kumbaga, pag medyo na mamali siya, mayroong yung dulo ng kutsilyo tumututok na sa likod niya. Ngayon, habang siya tumatapang ng pag-interrogate, lalong lumalalim yung tusok. Ako, masakit to. Baka matuluyan. Baguhin ko na lang style ko. Parang ganun ang logic niya. Pero sa akin talaga, ang solusyon nakikita ko dyan. Aminin na lang. Hindi sa kinakampihan ko ang Pangulong Marcos, Yan na lang ang bago ako matulog at paggising ko, iniisip ko, ano na talaga ang solusyon para hindi mag-init ang taong bayan. Yun ang pinakasolusyon, wala nang iba. Pero habang pinagtatakpan yung mali, nag-iinit ang taong bayan. Nangyari na nga yan kay GMA, di ba? Nangyari na rin yan kay ERAP. Di ba? Ulitin nyo ngayon. Pero ang timeline siguro ang gulo na ito ay before June 30. June 30 kasi may mga planning ang mga opposition sa June 30. Before. Kaya lang, hindi pwedeng before kasi another 6 years So ilampas nila ng June 30. Siguro July 2 o July 3. Basta after July 30. So yun ang nangyayari. Pero may question din ako sa sarili ko. Hindi kaya laro ng CIA ito? Games ng laro o senaryo ng CIA, hindi kaya? Di ba sa Marcos, CIA ang kumikilos noon? Marcos rin ngayon. Pero lahat naman ng gobyerno natin, nilalaro ng CIA. Dito lang sila hindi nakapaglaro kay Digong. Kasi frontal attack agad ang ginawa ni Digong. So hindi nakapaglaro ang US. Pero ginamit si Trillanes. Ginamit si Senador Trillanes. Pero iyan ang isang senador na masyadong believe sa sarili. Naging senador lang siya. Akala niya, kaya niya nang apakan lahat ng Pilipino. Yun yung nagkakamali siya. Wala naman siyang nakakaabig. Biray niya na biray si Enrile, si Gordon, si Pangulong Duterte. Lahat, isa pa yung kanyang upper class. Hiniya sa publiko, hindi nakayanan. Sasabihin niya naman kay senior niya na you have no credibility in this Senate hearing. Matindi pa yung salitang ginamit niya. Although that time, chief staff yata siya, no? Or National Defense, si nasirang secretary. Hiniya niya. Pero wala pa kasing kaptindado noon na lumabas. Birahin si Trillanes. Ay, hindi pa malakas ang ang social media. Kaya walang bumibira kay Trillanes. Yung mga mainstream media, wala man lang bumabatikos kay si Trillanes. Sino ba mga social media na bumatikos kay Trillanes? Pabor pa. Kasi sumisikat sila kay Trillanes Umaangat ang pagkakuha nila, journalist Pag pinaburan nila pinaburan si Trillanes.
Pero ngayon, nandito ngayon yung malawak ang pananaw na makabayan, na walang bahid ng korupsyon, walang bahid ng kasama. Meron rin kasi marami siyang pinatay. Marami siyang, basta malawak ang kanyang kaalaman. Kaya binibira siya si Captain Trillanes kung sa Army tawagin. Pero pag sa Navy, Lieutenant Senior Grade ba tawag nun? As Captain. So, binibira siya ngayon ng kanyang upper class na si Captain Dado, di Baron 83. Okay. So, yun ang nakikita kong solusyon. Aminin na lang para hindi magalit ang taong bayan. Wala na sila pupuntahan. Tatagal pa yung Senate hearing. Kaya lang, sabi nga ni Captain Dado, ang mga congressmen, walang saysay ang mga statement ni Agent Jonathan Morales. Bakit nyo kailangan magsalita, Congress? Bakit nyo kailangan saan ba kayo nagpabor? Sa presidente o sa taong bayan? Ang taong bayan nagluklok sa inyo Sa taong bayan ang nagsisweldo sa inyo. Saan kayo loyal? Sa taong bayan, sa presidente? Sa presidential position, yun yung respetuhin nyo, hindi. Pero ang problema, involve yung humahawak nun. Tapos kakampihan nyo. Ano lang ay mangyari tingin natin sa Congress? Kumakampi sa mali. Di wag na lang sana kayo magsalita para hindi kayo mabira. Manahimik kayo. Total, nandiyan naman sa Senado. Manahimik kayo, Congress. Pagtulungan nyo na mali yung sinasabi ni Morales. Ungas kayo. Ang taong bayan mismo nagsasabi na ang nagsasabi lang ng katotohanan doon sa Senate hearing na yan, si Morales. Wala nang iba. Si Director Lasso, si Director Francia, at saka yung empleyado ng PDEA, yung mga babae na 4, at saka si Senador Bato. Hindi kapanipaniwala ang kanilang mga salita. Hindi straight yung kanilang mga salita. Utal-utal. Para bang nag-iisip bago mag-release ng sasabihin. Pero kay Morales, wala na siyang isip diretso. Kasi alam niya na nakaregister na sa utak niya yun Kung ang buong pangyayari registered na. Kaya hindi siya pwedeng mag-imbento. Ang sasabihin niya lang, ay nakalimutan ko sa tagal na. Yun lang yun. Pero yung diretso na salita niya, diretso. Lasso, Francia, Senador Bato. Nautal-utal sila So, ibig sabihin, nag-iisip kung anong lalabas sa bibig nila, baka mali. Di ba? Simpleng pag-analyze niyan. Simpleng tao, simpleng Pilipino, maramdaman ng Pilipino, sino ang totoo. Mga kababayan ko, dapat ang paboran natin ang katotohanan. Huwag tayo sa mali. Kaya nga, iniisip ko, karamihan ng social media na anti-Marcos, talagang puro against Marcos. Ako naman, sabi ko nga, neutral, naghahanap ako na iangat ko naman ang administration. Wala akong makita sa mga vloggers. Yung vloggers naman na pro-Marcos is sumasalag lang sa mga mali. Hindi. Wala akong makita. Sumasalag lang siya. Dapat ang pagsalag nyo sa issue ng Marcos, ito ang mga nagagawa ng Marcos. Ito ang development. Yun saan ang gagawin ng vloggers ng pro-Marcos. Hindi yung magsasalag lang kayo na magsasalag. Mali yun. Ibig sabihin, pag salang ng salag kayo, kumakampi kayo sa mali. Wala pinta kayong vloggers kung ganon. Kumakampi kayo sa mali. Dapat,
Kung tayo ay pro-Marcos, maghanap tayo na ikakasiya ng ating sambayan ng Pilipino. Hinahanap ko yun eh sa mga vloggers. Pero kaya lang, ang lumalabas lagi sa akin is hindi naman anti-corruption, kumbaga against Marcos sa kanya mga pamalakad. Ano? Pero sabi ko nga, hindi kaya laro ng CIA ito? Laro ng CIA, kaya magulo tayo? Kaya magulo sa West Philippine Sea? Laro rin nila para magkapera sila at para silang sikat? Gagamitin tayo sa pag-trigger ng gera dahil sa Pilipinas? Ganun ba ang gusto nilang mangyari? Tayo magiging dahilan para pagsimula ng World War III? Ganun ba? Bakit yung hindi na lang yung sa Kwan? Anyway, doon sa Kwan kasi, sa Israel, parang religion ang paniniwala doon, ang labanan. Kaya parang question mark ang pagsusuporta kasi ang Hamas is Muslim. Pero hindi naman lahat ng Muslim country ay pabor sa Hamas. Ano? Kaya lang, ang labanan talaga doon sa Israel is religion, sa paniniwala. Dahil may mga may mga non-Muslim na against rin sa Israel. Mga Israeli, kaya nga hinahanap ni yung German, si Hitler. Tama ba si Hitler ba yung naghahanap sa kanila, yung mga Israeli? Okay. Dito naman sa Ukraine, gera. Hindi rin nagpagsimula ng World War III. Kasi ang Ukraine, that is only a problem of between former under Russia and now independent country. Problema lang nila yun within the Russia. So, walang makikisawsaw. Ang nakisawsaw lang diyan, ang unang nakikita ko doon, yung US. Pero armament yung kanila para kumita Mayroong ibang bansa na tumulong, pero hindi ganun open na mag-support. So ngayon, dahil problem of Russia lang yun, then Israel between religion, yung Pilipinas, ano ang kwan dyan? Ano ang pinagtatalunan dyan? China and Philippines. Ano ang pinagtatalunan dyan? Yung kwan ba? Yung kayamanan sa West Philippine Sea o strategic area ang West Philippine Sea at ang Pilipinas sa buong mundo? Hindi kaya yon? Kaya nilalaro tayo ng CIA at saka ginagamitan tayo, sabi nga, ginagamitan na tayo ng CYWAR ng China. Ang gusto kasi ng China, based sa mga nababasa ko, gusto nilang banggain na ng US. Pero hindi naman sila babangga ng dahilan ng ganun. Kasi para hindi rin sila sisiki. Kaya ang ginagamit nila ngayon, Pilipinas, nagalitin ang Pilipino. Para pag umalma ang Pilipino at gumamit na ng mga ibang technology ang China, siguro maraming bansa ang maawa sa Pilipinas. Kaya kikilos. So, ganun siguro ang mga estratehiya ng China para yun ang maging dahilan niya para girahin ang US. US lang naman ang binabantayan nila So, yun ang problema ngayon dyan. Yun ang strategy ng China na nababasa ko. Ang problema lang talaga kung dahilan na galitin tayo ng China para lumaban tayo para maging dahilan ng gera nila sa US. Yun ang problema. Ang problemang isa rin, tayo na lang ginagawang kawawa. Pinaglalaroan ng China para bang mga inutil ang Pilipino. Hindi mga lang nag-response ang mga Coast Guard Ang Coast Guard, sabi ng iba, pinabibigyan lang kasi tunay na makabayan, tunay na makatao. Ganun ba yun? Na inaapi na tayo.
Subukan mo rito apihin ka. Di ba lumalaban ka? Ganon sana. Kaya lang, laban David and Goliath. Di bakit si David nanalo? Di ba? Pamaraan yun. Ha? Hindi tayo mananalo sa China sa technology. Pero sa kumbatan on the ground, siguro ang Pilipino hindi matatalo. Kaya nga, we will form a guerrilla. Kasi i-imbid nilang Pilipinas eh. Gusto nilang sakopin. So, siyempre, ang US din, hindi rin papayag kasi pag nakuha nila ang Pilipinas, medyo naka-advance na ang China against US. Kaya hindi rin papayag ang US. So, kaya nga, kumikilos ang US na tumutulong sa Pilipinas. Pero hindi natin alam ang laro rin ng CIA. So, yun ang dapat pag-aralan natin. Itong gulo sa, ngayon, sa Senate, baka may nilabas na pundo dito na galitin ang taong bayan para magkagulo. So, may time na makikialam na naman ang US sa atin. Hindi between China, between Pilipino to Pilipino. Diba? Nung mga kudita, nung 1989 kudita, kung hindi nakialam yung US, kung hindi nakialam yung US, napalitan si Presidente Cory Aquino. Dahil nga kay Boy Binta rin yun, sa request ni Boy Binta. Tumulong. So, hindi nag-successful ang mga rebels ng mga Pilipino. So much for that. Ang nakita kong solusyon sa Senate hearing, aminin na lang. Huwag niyong pagtakpan kasi lalong nanggagalit yung Pilipino. Kahit rin ako. Pag pinagtakpan nyo ng tinakpan, ang focus ng aming banat ni Captain Dado na kay Francia, na kay Lasso, sa Senado, Congress, at lahat ng nasa gobyerno, doon namin ibubuhos ang galit namin. At ipapaliwanag namin sa taong bayan na tayo ba ipapayag ng ganito lang, ng sistema? Taong bayan ang magdidesisyon. Isa kami sa kasamang taong bayan. Although dati kami military, pero wala kaming power. Pero may idea kami, may mga solusyon, may mga suggestion kami na para maging tahimik ang bansa natin. Sa akin, aminin na, para hindi na humaba. Para hindi na tayo umabot sa kalye. Kasi kung abot man sa kalye, ang pakiramdam ko pag umabot sa kalye, para bang yung galit ng Pilipino, wala na. Mahina ng galit. Tandaan nyo yan, Kasi bakit ka mga inamin na nga So, ang laban na lang dyan ng mga agitator, sabihin natin agitator, ewan ko kung anong tawag yun sa akin, kung agitator ako. So, ang solusyon na lang dyan, kung inamin, papaniwalain ang taong bayan na ang ating Pangulo ay bangag. Paano siya makapag decision na malinis ang mga concrete or pinag-aralan na mga decision? Paano natin malaman yun na totoo na ganon kung bangag naman siya? Yun yung i-agitate ng mga agitators. Yun lang yun. Pero kung pinagtatakpan nyo, madali silang gumawa ng drama. Madali maggumawa ng drama. Kasi galit na nga ang taong bayan Isang mga kalabit-kalabit mo na lang yan, makuha mo na yan Unlike doon sa umamin, mahirap nung nawala ng galit mo So much for that. Malapit-lapit na, ilang araw na lang, 2 tulog na lang, May 7. Ano na naman ang susunod na kabanata? Pangulong Marcos. Sana naman, ipakita naman natin na yung mga batiko sa inyo, harapin nyo. Huwag kayong gagamit ng mga tao.
mga impormasyon na ginagapang nyo lahat ang dapat gapangin. Parang mali eh. Bayaran nyo. Hindi lahat ng Pilipino nababayaran. Ha? Hindi lahat ng Pilipino nababayaran. Tandaan nyo yan. Pero alam ko maraming Pilipino rin nabayaran. Hindi naman sa bayaran. Ibig sabihin, namulsa ng pera. Kaya sabi nga ni Dado, Captain Dado, kami maglilitis sa mga kurap. Sabi ko, sir, ako na ang in-charge dyan sa kurap. Kung ikaw man nabigay sa corruption, gawin mo akong deputy. Pagtulungan natin yan. Kasi nawawalan ako ng tiwala sa Pilipino na magnanakaw. Tandaan nyo yan. Nawawalan akong tiwala. Kaya nga, may na-formulate ako na organization which is Vanguard of Democracy is anti-corruption and anti-communism. Diyan kasi galit ako sa corruption at saka communism. Kasi pag may corruption, may communism. No corruption, no communism. Ganun lang yun eh. Kasi wala na silang issue eh. Ano pa i-issue nila laban sa gobyerno? Malinis na, maganda ng gobyerno. May communism ba? Wala na. Tingnan mo ang Japan. Dahil hindi magnanakaw, mayroon bang kontrabida sa kanila? Mayroon bang gustong umagaw sa gobyerno? Wala. Ganun lang yun. Kung malinis ang mga nasa gobyerno, walang communism. Tandaan nyo yan. Kaya galit rin ako sa komunista kasi ubod ng sinungaling yan. Sa totoo lang, lahat ng lumalabas sa bibig nila kasinungalingan. Ninalaso ng taong bayan para paniwalaan sila. Kasi sila lang perfecto na tao eh. Dito sa bansang Pilipinas eh. Wala silang mali. Kaya lang i-twist ang gobyerno, lalo ng EFP and PNP. Kaya bilib nga ako sa kanilang mga pagtitwist na napapagalit nilang taong bayan laban sa mga sundalo at pulis o gobyerno. Doon ako saludo sa kanila eh. Sa kasinungalingan, ano. So much for that. Pero yung aking Vanguard of Democracy, hindi yan involved dito sa aking mga pinagdadaldal dito. Nagkataon lang akong Pangulo na, pero hindi ko sila ginagamit. Kuhaan ko ito personal na laban. Personal na opinion ko ito. Pero sabi nga, yung Vanguard of Democracy, malalim ang objective nito. Ito, pwede na itong gamitin ang BOD sa aking objective. Saka ko na lang isiwalat yan pag totoo na. May pangalawa na hindi pa dinidiscuss ko. Dalawa lang yan eh. Ito, yung una, itong ngayon situation, isa na ito sa objective ng POT. Yung pangalawa, tsaka ko na sabihin nyo kasi hindi pa panahon. Which is, napag-aralan ko yan, ito. Yan. That is the mission of the Special Forces. So kung sino man ang grade ng Special Forces, maaaring nababasa nyo ang mga nasa isip ko. Doon sa subject na yun, hindi ko matandaan kung sino yung instructor ko doon eh. Para si Morales, hindi ko na matanggal. Kasi 1983 yun eh. Hindi ko matandaan kung sino yung instructor doon sa unconventional at saka political warfare subject. May politika kami doon na pinag-aralan eh. So, hindi ko matandaan kung sino yung mga instructors ko doon na kung sino yung magagaling. Ang isa ko natatanda doon si Lit, then Lieutenant Kabatig. At saka si yung course director namin, may kalimutan ko yung course director namin. Okay, so much for that.
aminin na lang para hindi na humaba ang usapan. Yun na lang solusyon. Pag hindi, lalong nanggagalaiti ang sambayan ng Pilipino. Maraming salamat sa mga nakikinig.